Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. So tayo po ay simula ng ating simbang gabi at nagkataong pumatako sa araw ng linggo. No? Kaya ito rin ay tumutugon sa obligasyon natin sa mga hindi pa nakasimba noong Sabado o kahapon. Ito na rin ay sumusunod sa ating obligasyon sa pagsimba sa araw na ito at bilang unang araw ng simbang gabi. Ang paanyaya na ipinamanig ng Poong May Kapal sa atin ngayon, sabi nga natin, tayo ngayon ay naghahanda sa dakilang jubileo, 2,025 taon ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na may tema na Pilgrims of Hope, naglalakbay ng may pag-asa. Kaya po, ang ating bibigyan ng pag-inilay ngayon, sabi na natin pag-asa. Pag-asa, lalo-lalo saan? Sa katotohanan. Dami kasi ngayong peke. Marami ngayon nadadaya. Pati na yung lahat na hindi mo malaman. Kung isang iba nadaya, akala nila babae, lalaki pala. So, pagkakataon, marami ngayon ang nai-scam. At yung paanyaya na ipinahayag ng Poong May Kapal, sabi nga, ay yung patutuo. Patutuo. Ano yung patutuo? Dalawang bagay. Sangayon mo sa ating Panginoon. Ano yun? Para kay Jesus sa pagdating niya. Kasi sabit na sila sa pagdating ng Mesiyas. Anong sabi ni Jesus? Patutuo ni Juan Bautista. Kaya po sa Ebanghelyo, anong sabi ni Juan Bautista? Hindi ako ang hinihintay ninyo. Hindi ako ang darating na Mesiyas. Ako lamang ay tagapaghanda. Kaya may mga tao, pwedeng kunin Juan Bautista na at sabihin niya na alin, ako yan. May mga credit grabber, hindi naman pinagtrabahuan, pero pag tinawag kung sinong gumawa, sabihin nila, sila yung gumawa. Bahagi ho. Kaya kuminsan mag-ingat din tayo. May mga taong nagpapangkap. Kaya pagkakataon, yung patutuo ni Juan Bautista, kailangan din natin, sabi na natin, na napakakapangyarihan ng salita para po sa batas ng mga Hudyo. Yung salita, ay tinatawag nga po natin na kung tutusin mo kapag mayroon lamang dalawa tao na magpapatunay, may tusig ka na. Pero ngayon, hindi pwedeng dalawa lang. Kahit na kumisan ang dami-dami na nagpapatunay, pero yung pala yun, bayaran, mga binayaran, na peke, Kaya kumisan, sabi ko, mayroon ibang mga sabi ng pater, ay naniwala kami noon kasi ang daming followers sa Facebook, at saka sa TikTok, yung pala ay follower lang, hindi tunay, dadaya, maraming ginawa lamang na accounts, pero hindi talaga tunay na follower. Kaya bahagi yun, bagaman yung salita, makapangyarihan yan. Kaya nga si Juan Bautista, anong sinabi niya? Sinabi niya yung katotohanan. Sabi nga po, hindi lang basta si Juan Bautista. Kasi kung makikita po natin sa banal na kasulatan, yung salita ni Juan Bautista ay makapangyarihan. Bakit? Walang ginawang himala si Juan Bautista. Hindi siya nagpalakad ng mga pilay. Hindi siya nagpagaling sa mga may sakit. Hindi siya bumuhay ng patay. Hindi siya nagpakita ng mga bulag. Wala siyang ginawang himala. Kung makikita po natin sa banal na kasulatan, pero ano lang yung kanyang ipinahayag? Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
at itinuro si Jesus. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ito yung sinabi, no? Hindi ako ang Mesiyas. No? Darating yung Mesiyas. At siya'y magbibinyag hindi lamang sa tubig, kundi sa apoy, no? At sa Espiritu Santo. Kaya sana rin po, yung ating mga salita ay magpapahayag ng katotohanan. Iwasan natin na ang mga salita natin ay maging pamantayan ng kasinungalingan. Kaya din po, paanyaya ng simbahan, huwag kayong magmumura. Bakit? Napakakapangyarihan ng salita. Kasi masamang salita yun ay kung tawagin natin alin yun, curse. Kung tawagin natin, pagsusumpa. Napakakapangyarihan ng salita. Kaya huwag niyong gagamitin ng salita sa mga bagay na nakasasakit at hindi totoo. Sapagkat pwede ang magdulot ng kapahamakan sa bawat isa. Kahit na kung minsan sinasabi natin na baka mahulog ka. Ingat, nahulog. Kasi nasa isip natin baka. Hindi sabihin natin, mag-ingat ka. Mag-ingat ka, huwag kang bibitaw. Huwag mo nang sabihin na baka mahulog ka. Pero yun, ang totoo, bahagi yun na sana makita natin. At yun yung ating hamon sa biyaya ngayon. Sapagkat ang dami na yung kung tawagin natin, kahit na sa internet, may tinatawag na ngayong kung tawag, fake news. Hindi lang fake news, deep fake. Yung mukha mo at yung katawan mo, pwede magsalita at pwede magsalita ng mga bagay na hindi naman sa iyo galing. Yung tawagin natin ay AI, ay computer-generated, artificial intelligence. Kaya bahagi yun, sa ating mga salita, sana tayo ay mga tanda ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Kaya mag-ingat tayo. Kaya yun din ang problema ko sa business. Kasi bakit? Hindi mo alam kung totoo yung isa ibabalita mo sa kabila. Kaya kung hindi ka sigurado, huwag mo nang ipangalan. Bakit? You are spreading unfounded na mga salita. Walang basihan na mga salita. At baka yung sumasalungat pa sa katotohanan. Maging katulad tayo ni Juan Bautista. Ang ipahayag lang natin ay katotohanan. Kung wala kayong magandang sasabihin at hindi naman totoo, huwag na kayong magsalita. Bahagi yun. Sapagkat yun, tayong lahat ay mga patotoo sa ating sarili at sa bawat isa sa atin. Kaya mag-ingat tayo sa ating salita. Ano ba? Pag sinabi natin patotoo, anong sabi ni Jesus? Ang patotoo niya ay hindi lamang yung ipinahayag ni Juan Bautista, ngunit ang patotoo ko ay ginagawa ko ang ipinasasabi ng Ama. Ginagawa ko ang ipinasasabi ng Ama. Medyo may kahirapan kapag pinag-usapan natin ang gawa. Sapagkat isang problema mo kasi kapag pinakailangan natin babasihan ng gawa, kinakailangan natin maging observant. Pagpangmasdan pa natin talaga yung tao, At may panahon, hindi lang siguro 1 taon, 2 taon, Kasi makikita natin, ito bang taong ito ay talagang totoo sa kanyang sinasabi, ito ba talaga yung ginagawa niya? At anong sabi ni Jesus? Ginagawa niya ang ipinagagawa ng Ama. Ginagawa niya yung ipinagagawa ng Diyos. Yun ang katotohanan. Baka mamaya yung ginagawa natin hindi pinapagawa ng Diyos ay tayo ay naging, kung tawagin natin ay naging sample ng mga bagay na hindi maka-Diyos ay hindi yung makatotohanan. Kaya tingnan mo natin. Kaya nasabi na natin, medyo may kahirapan kasi
Kapag sinabi natin yung titingnan natin yung gawa, may oras. May panahon na kinakailangan natin buunin para masabi natin na ang tamang ito ay totoo. Pero kinakailangan natin, no? Kasi ngayong panahon na ito, gusto natin kagad, madalian. Ay, baliwanag mo na kung saan palitangan natin, no? Kinakailangan din natin ang tamang pagpapasensya, no? Sapagkat kinakailangan huwagin natin ang bawat isa sa maayon sa panawagan at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa gawa, no? Yung katotohanan na ipinamamalas sa atin sa pagkilos sa daigdig na ito. Kaya, titingnan natin, no? Titingnan natin, kaya bahagi yun, napakahalaga po, no? Sabi nga natin, uso na ngayon yung CI, no? Yung kinakailangan ng investigasyon, no? Wala akong masama kapag binabasihan ninyo yung tunay na pagkilala sa isang tao, no? Sabi nga kung isa ng matatanda ay marunong kumilatis sa tao, no? Kasi nakikita yon sa gawa. At yun, gusto natin makita yung katotohanan at gusto natin pamalas yung katotohanan. Sa natin higit na maipapamanin yun, dalawa. Sa salita at sa gawa. Sigurong natin sa harapan ng Diyos, nawa katulad ni Juan Bautista at ang ating Panginoong Jesucristo ay higit natin may pamalasan sa nabo, no? Ay turuan tayo, no? Na makita yung katotohanan na pinamanig sa atin ng buong kapal. Lalo-lalo na sa ating paglalakbay sa pagkilala ng dakilang biyaya ng pagdiligtas ng Diyos sa kanyang kapanganakan ngayong taon na ito, 2025.